Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Huwebes, ngayon ay December 11 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katodo balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Pasaporte ni Saldico kanselado na ayon sa Pangulong Marcos. Diklaging sa Metro Manila tatapusin bago tag-ulan, utos ng Pangulo sa DPWH. Bicam giit panagutin sa PhilHealth Fund Transfer. Sa balitang lokal, sa bayan ng Bayambang, update sa GAD Database 2024 iniulat. Sa balitang pampalakasan, Iyala pasok sa Australian Open main draw. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kinansela na ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ibabalita ko po sa inyo na ang passport ni Saldico ay kanselado na. Ito yung kanyang anunsyo sa isang video.
Bunsod nito, inatasan ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs at ang Philippine National Police na makipag-ugnayan sa mga embahada sa iba't ibang bansa para masiguro na hindi magtatago sa kanilang mabansa siko. Sakali maanyang mapunta sa kanilang bansa ay maibalik agad sa Pilipinas. Siko ay nahaharap sa kasong malversation of public funds dahil sa 289 million flood control project sa Oriental Mindoro. Ang kontrata ay nakuha ng kumpanyang SunWest na pag-aari ng nasabing dating kongresista. Binigyan lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH bago dumating ang tag-ulan sa 2026 para tapusin ang declogging ng mga ilog at ang mga daanan ng tubig sa Metro Manila. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ito ay bahagi ng layunin ng Oplan Kontrabahan ni Marcos na nagmamandato sa paglilinis ng mga drainages, mga kanal at ilog sa buong bansa upang masolusyonan ang mga pagbaha. Sinabi ni Dizon na dapat talagang malinisan ang mga naturang daan ng tubig bago dumating ang tag-ulan upang mabawasan ang mapagbaha sa Metro Manila. Kumpiyansa naman si Dizon na ang kanilang mga isinasagawang declogging ay makapagbibigay ng ginhawa, hindi man tuluyang matanggal ang mga pagbaha. Nakikipagtulugan na anya ang DPWH sa Metro Manila Development Authority o MMDA at ang mga lokal na punong ehekutibo sa kamay nilaan upang matapos nila ang programa sa timeline na ibinigay ng Pangulo. Bukod sa Metro Manila, ang naturang operasyon ay sinasagawa na rin sa Metro Cebu at Bacolod City sa Visayas. Sumipa sa 2.54 million ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Oktubre 2025, batay sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Sinabi ni Philippine Statistics Authority Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na mas mataas ito kesa sa 1.96 million na walang trabaho o kabuhayan noong September 2025 at 1.97 million noong October 2024. Ang naturang bilang na nawalang trabaho sa edad o yung walang trabaho sa edad 15 pataas ay katumbas ng unemployment rate na 5% ng 51.16 milyong aktibong kalahok sa labor force. Nangangahulugan ito ng 50 sa kada 1,000 na katao ang walang trabaho o kaya livelihood. Ayon kay Mapa, kaya mataas ang bilang ng unemployed dahil tumaas ang labor force participants pero hindi naman lahat ay nakakuha ng trabaho. Lumutang nitong Miyerkules sa Department of Justice o pumunta sa DOJ si dating Senator Ramon Bong Revilla para personal na isumite ang counter affidavit sa kinakaharap na reklamong katiwalian kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Hindi na nagpaunlak ng panayam sa media ang dating senador na umalis din kaagad matapos ang paglagda sa harap ng prosecutors ng nasabing dokumento at sa halip ay ang abogado niya ang nagsalita. Isa sa 5 kasong ng irregularidad sa flood control projects na isinampa ng Department of Justice ang nagdadawit kay Revilla na kinakasangkutan ng SYMS Construction Company. Sinibak ng National Police Commission o NAPOLCOM ang 7 pulis Caloocan na sangkot sa kasong illegal arrest at detention ng nagngangalang Jason De La Rosa na naging viral matapos na mamatay ang kanyang anak dahil sa leptospirosis habang naghahanap sa huli. Kabilang dito sina Captain Romel Caburog, Lieutenant Jeffren Aganos, Master Sergeant Ryan Candelario, Staff Sergeant Stephen Somlani, Staff Sergeant Darwin Indionco, Corporal Marvin Rezo Madero at Staff Sergeant Rodolfo King Bautista. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chair at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, naging unanimous decision na imbestigahan o
yung investigasyon na humantong sa termination ng mga nasabing pulis. Ang mga sinibak na pulis ay kinasuhan ng grave misconduct, grave dishonesty, oppression, incompetence at conduct unbecoming of a police officer. Balita mula sa PNP pa rin, pinagtibay ng Philippine National Police at Anti-Red Tape Authority o ARTA ang kasunduan sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na layong mas maging epektibo ang operasyon at may integridad na serbisyong publiko. Personal na pinunganahan ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. at Police Lieutenant General Bernard Banac ang Memorandum of Agreement para sa PNP habang pinirmahan naman ito ni Secretary Ernesto Perez, Director General para sa ARTA. Dumalo rin sa seremonya si Undersecretary Genesis Abot, Deputy Director for Legal ng ARTA kasamang iba pang opisyal mula sa dalawang ahensya. Binigyan diin ng nasabing agreement ang pagkakaisa ng dalawang ahensya upang palakasin ang mga mekanismo na magbabawas ng red tape, magpapasimple ng proseso ng gobyerno at magbibigay ng katiyakan na ang serbisyong publiko ay mas mabilis, malinaw at mas pananagutan. Lahat ay naayon sa bisyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Bayambang, nagpulong ang mga miyembro ng Gender and Development o GAD Monitoring and Evaluation Team upang talakayin ang mahahalagang usapin kaugnay ng mga programang GAD ng lokal na pamahalaan. Partikular na pinagtuunan ng pansin ang presentasyon at pinal na paglalatag ng GAD Database 2024. Ang pulong ay ginanap nitong December 10 kahapon sa Municipal Agriculture Office Conference Room sa pangunguna ni OIC MPDO Ricky Bulalakaw, kung saan dumalo ang mga kinatawan mula sa iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno. Layunin ng pulong na tiyakin at maayos at sistematikong dokumentasyon ng mga aktibidad, proyekto at inisyatiba ng lokal na pamahalaan na may kaugnayan sa gender responsiveness. Inilahad din ito ng bawat bagay na kailangang maisagawa ng mga GAD focal person mula sa iba't ibang departamento at ahensya, kabilang ang compliance sa pagsumite ng mga updated na datos, accomplishment report, data presentation at certification. Natalakay rin sa nasabing meeting ang iba't ibang hakbang na kailangang isagawa pagkatapos makumpleto ang mga kinakailangang requirements sa database, monitoring at maging ang mga plano para sa susunod na taong 2026. Hulog ng langit, ito ang dumating sa 280 na sampagita vendors at fan makers ng Manawag, kasama na ang 217 na bangkeros sa NBI area at shed owners sa Tondaligan, Dagupan City. Binigyan ng ayudang tupad ng opisina ni Manay Gina de Venecia, ang kongresista ng pang-apat na distrito ng Pangasinan. 497 na kababayan mula sa Manawag at Dagupan City sa PD4, pahayag nito, ang nabigyan ng financial help ng pamahalaan. Ito ay nagkakahalaga ng 5,050 pesos kada recipient ngayong Kapaskuhan. Ang tulong ay nagmula sa tupad tulong panghanap buhay sa ating Displaced Workers Program ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Manay Gina de Venecia, yan ay malaking biyaya sa kanilang pamilya at komunidad na
Pinasalamatan ng kongresista dahil tulong yan para mapalakas ang kanilang hanap buhay. Samantala, masaya ang mga recipient, mga kababayan ni Manay Gina de Venecia sa pang-apat na distrito ng Pangasinan na nabigyan sila ng maagang pamasko sa tupad payout na ginanap sa Dagupan West Central Elementary School. Nabuksan na ang bagong Super Health Center sa Barangay Larug-Larug sa Bayan ng Malasiki dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ang pinakahuli sa mga pasilidad na itinayo sa 3rd District ng lalawigan. Libre ang konsultasyon, gamot, vitamins at ilang pangunahing medical procedures kabilang ang ECG, X-ray, dental services, panganganak at iba pang serbisyong pangkalusugan na handog ng pasilidad. Dinaluhan ng nasabing blessing at inauguration ng Malasiki Super Health Center RHU3 ni na 3rd District Congresswoman Rachel Arenas, mga kinatawan mula sa DOH Region 1, Malasiki Mayor Alfe Soriano, si Vice Mayor Dang Mamaril at mga miyembro ng Sangguniang Bayan, barangay officials at mga BHW. Ang pagtatayo ng Super Health Center ay bahagi ng inisyatiba at patuloy na pakikipagtulungan ni Congresswoman Arenas sa Department of Health upang higit pang mailapit ang serbisyong medikal sa bawat Malasikenyo, kabilang ang mga karatig barangay na makikinabang sa nasabing bagong pasilidad. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Mapapalaban agad ang Alas Pilipinas dahil makakasugupan nito ang defending champions Thailand sa opening day ng Southeast Asian Games. Ito ang opening ng women's volleyball competition na gaganapin naman sa Bangkok, Thailand. Magtutuos ang Alas Pilipinas sa Thailand mamayang alas 6:30 ng gabi, kung saan pakay ng Pinay Spikers na gulantangin ang host team. Aminado si Alas Pilipinas head coach George De Brito na mapapalaban ang kanyang mga players sa Thailand, subalit hindi ito aatras. Huling nagbulsa ang Pilipinas ng medalya sa SEA Games noon pang 2005 edition na ginanap sa Pilipinas. Nakahirit ng tanso ang Pinay Spikers sa likod ng gold medalist Thailand at silver winner Vietnam. Makakasiguro na si Alex Ayala ng pwesto sa main draw ng prestihiyosong 2026 Australian Open. Napapalo naman sa susunod na buwan sa Melbourne, Australia. Sa inilabas na listahan ng WTA, kasama si Ayala sa nabigyan ng slot sa main draw, dahilan para hindi na ito dumaan pa sa qualifying round kumpara noong 2025 edisyon ng naturang Grand Slam event. Sapat na ang number 50 spot na pwesto nito sa WTA rankings para makahirit ng tiket sa knockout stage. Sa kasalukuyan, may 102 players ang pasok na sa main draw, habang 3 naman ang binigyan ng wildcard entries. Papalo ang Australian Open mula sa January 12 hanggang February 1 sa susunod na taon. Yan ang kabuuan ng mga balita sa Todo Balita, ang inyong tagapagbalita. Ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras, alas 5:22 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nanggagak ti radyo datoy agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Liway Manantan sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:26 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantan ni Paragire. Ayan, lonesome tayo ngayon. Masama ang pakiramdam ni Kaaron Susan. Ayan, yung ilang araw na siyang masama ang kanyang ubo. Talagang panahon ngayon ng ubo sipon mga kaibigan, lalo na ang sabi po ng Pag-asa, lalamig pa. Na-expected naman yon yung paglamig dahil taon-taon naman ganun po at umaabot po yan hanggang buwan ng February. Isa sa mga viral ngayon, alam nyo, sabi ko nga, source ng balita, itong Facebook. Good news tsaka bad news at tsaka yung mga makikita mo rin dyan, yung mga post ng mga tinatawag na mga evil people. Ayan, pero ito isa sa good news. Bad news yung incident dahil sunog, pero I think sa sa Mindanao. Ayan, meron yung nasusunog yung yung building. Yung isang babae nasa 3rd floor. Ayan, bago niya iligtas yung kanyang sarili, iniligtas muna niya yung kanyang dalawang alagang, yung kanyang tawag nga po dyan, mga fur babies, mga alagang aso. Yung mga maraming tao naman sa labas, sa baba ng building, kasi nasa pangatlong palapag siya. I think nakita nyo na rin po ito. Initya niya isa-isa yung dalawang aso niya at sinalo naman ng mga tao sa baba. And then panghuli sa kanyang sarili, meron silang
merong naka-standby na hagdanan dun sa baba pero hanggang sa second floor lang yung kaya nito. At makikita mo naman yung concern ng mga lalaki sa baba na ipilit nilang itinataas yung hagdanan para abot dun sa kanya sa third floor. Hanggang dumating yung fire truck, meron silang mas mataas na hagdanan at yun nga, hindi pa na umaabot sa third floor yung hagdanan ay talagang na siya, lumabas na siya at naglambitin, muntik pa siyang mahulog. Pero sabi nga, tama po yun. Siguro kayo din na nakapanood ng nasabing video, ang lakas ng kanyang fighting spirit, yung kanyang adrenaline super, at nailigtas niya hanggang sa, yun nga, naitaas na ng mga bombero yung kanilang hagdanan, nailigtas niya yung kanyang sarili sa tulong na rin ng hagdanan ng fire truck. Eto, na to, talagang desidino na itong mag-jump pababa kahit nasa third floor siya. Pero makikita, niligtas niya yung kanyang mga fur babies, yung kanyang 2 alagang aso, saka naman iniligtas yung kanyang sarili. Napakahirap po talaga yung masunugan, mga kaibigan. Sabi nga nila, hindi naman sa pinagdadasal mong manakawan ka, pero yung insidente ng manakawan kumpara sa insidente ng sunog, lalo na pag masunog, matupok yung buong bahay. Pag nanakawan ka kasi marami pang matitira, konti lang yung mawawala. Samantalang pag nasunugan ka at nasunog yung buong bahay o kayong pwesto mo, ay talagang start ka sa zero, pati yung mga papeles mo. Ilang tulog na lang ay mga kaibigan, sweldo na. Kaya magpapapansit ngayon si Ka-Aaron Edwin. Malapit na yung sweldo. Pero malapit na malapit na ang Pasko at long weekend. Ulitin po natin sa pang-4 na linggo ng buwan ng Disyembre dahil abot po tayo sa 5 linggo. Sa pang-5 linggo, ang kalagitnaan ng pang-4 na linggo ay yung long weekend dahil yan po December 24 ay pumatak po yan sa araw ng Miyerkules. Siyempre pag 24 talagang wala na pong pasok yan. 25 Huwebes, alang babalik po pa kayo ng opisina ng 26, 27 Sunday. So long weekend yan, 24 hanggang 28 walang pasok. Doon sa mga hindi everyday na pumapasok. Kasi meron naman yung mga trabaho na kailangan talagang pumasok ka kahit holiday. And then sa last week of December, yung January 1, yung December 31, pumatak po yan ng Miyerkules ulit. Yan po ay holiday na naman. So diretso po yan hanggang January 1 is Thursday. Pero syempre, ang haba ng ang haba ng walang pasok na yan. Pero pagkatapos syempre, pasok na kayo, sobra la, January laman. Ang January 1 ay araw ng Huwebes, unitan. Tapos Huwebes, Biyernes, January 2, pasok yan. Pumasok na kayo. Tama na yung napakahabang bakasyon. Nahanap ko kung kayo ba meron na po kayong nakitang schedule ng mga activities kaugnay sa fiesta celebration dito sa sa lungsod ng Dagupan. Kung meron na paki-share naman po sa atin para ma-share ko din. Pero ito pong balita dito sa lungsod ng Dagupan, kahapon, December 10, iprinisinta ng 15 barangays dito sa lungsod ng Dagupan na identified na nakabase sa red zone ng tsunami hazard map. Kanilang prinisinta ang tsunami evacuation plan. Kasama rin ang City Disaster Risk Reduction and Management Office na pinangungunahan ni CDRRMO Chief Ronald De Guzman at ang Public Alert Response and Monitoring Center o kaya PARMC. Ang head naman dyan ay si Meleken Bauzon.
Sa pangangasiwa at gabay ng DOST PHIVOX, ibinalita ni Mayor Belen Fernandez, tiniyak ng lokal na pamahalaan o kaya ng lungsod na Dagupan na ang komunidad dito sa Dagupan ay laging handa at alerto upang mas marami ang maisalba sa mga barangays. Sa bawat barangay, pahayag ng alkalde ng Dagupan collectively constructed their plan and discussed with us their own strategies and measures to be done when a tsunami warning arise, at naging komprehensibo ang pagtitipon kung saan involved parties nagbigay sila ng meaningful insights. Ayon sa kay Mayor Fernandez, ito ay ang kanyang laging sinasabi that proper coordination is important. We can create a safer place for all if there is participation. At sa mga taga-barangay naman, ang participation nyo po dyan ay pag may advisory na, lalo na pag may parating na bagyo, pag sinabi pong preemptive evacuation, alam nyo naman po na pag ganyang umuulan ng diretsyo, lalo na pag may bagyo, ay talagang babahain ang inyong lugar. Yung palagi nating sinasabi, you know the drill. Mag-evacuate na po kayo, lalo na pagbukas na yung mga evacuation center, meron ng kautusan o kaya paalala patungkol sa preemptive evacuation. Huwag nang antayin na napakataas na yung tubig sa inyong lugar bago umalis, mag-evacuate, at hindi nyo nakakayaning kayo-kayo lang yung mag-evacuate at tatawagin nyo pa ang mga lokal na pamahalaan para sagipin kayo. Sabi nga po, it's shared responsibility. Responsibilidad ng bawat isa, lalo na sa mga flood-prone areas at hindi simpleng baha, kundi napakataas na baha, na iligtas nyo na ang inyong mga sarili, lalo na meron kayong mga kasamang mga bata at mga matatanda, o meron kayong kasamang buntis o kaya person with disability, mag-preemptive evacuation na. Itong pinakahuling bagyo, ang tinamaan nito, itong si Typhoon Wilma, ay doon sa Visayas. At sana wala nang dumating pa. Patapos na yung taon, sana wala nang dumating na bagyo. Meron pang, agmula ko muna sa Botawa, meron na lang mahigit 2 linggo. So yung pinakahuli, lumabas na siya. Si Wilma, naglandfall saan ba? Eastern Visayas na naman, yung kanyang dinaanan. At umabot sila sa signal, anong signal? Pero ang daming post kasi na ang taas yung baha. Pero yan, yung meron pang 2 letra sa alpabeto na pangalan ng bagyo, pero yun nga, dasal po natin na sana wala nang dumating. Patapos naman na, tapusin na, kumbaga, yung nasabing pagbuhos ng malakas na ulan at pagdulot naman ng pagbaha at saka pagkasira ng napakaraming mga kagamitan, kasama na dyan yung mga sasakyan. Kakalungkot, nakakapanghina yung nakita po natin sa Facebook na yung mga pamilya, ang daming pamilya na andun na sila sa bubong. Yung mga first time nilang maranasan ang baha at napakatinding baha pa na abot sa 2nd floor yung tubig baha. Pero dito sa lalawigan ng Pangasinan, napakarami na pong pasyalan. Ito po yung ilaw-ilaw sa Pangasinan Language Silaw-Silaw, na ang nagpauso po niya, nag-umpisa dito sa lungsod ng Dagupan, yung mga silaw-silaw na yan, nung time po ni former Mayor Brian Lim. Siya po yung unang nagpa-decorate dito sa Quintus Bridge, na talagang napakaganda at namangha ang napakaraming tao na sa first year na yon talagang dagsan hanggang sa mga sumunod na taon. At ang nangyari po niyan, kagaya ng mga events, kagaya ng mga festival, na local festival na inumpisahan ng lungsod ng Dagupan, ito po yung Bangus Festival, ganyan din po sa mga pailaw o kaya silaw-silaw o kaya silaw-silaw,
ilaw-ilaw, nag-umpisa po yan, yung dekorasyon na ganyan, dito sa lungsod ng Dagupan. At syempre, ang pinaka-attraction, yung Tunnel of Lights, dito sa may Quintos Bridge. At yan, nung isang gabi, pinailawan na rin dito sa lungsod ng Dagupan. Basta palagi po pag pumupunta kayo dyan, be mindful sa mga sasakyan na dumadaan. Yung mga kasama nyong mga maliliit na bata, make sure na palaging hawak nyo po sila. Pag napitik sila ng dumaan na sasakyan, hindi po yan kasalanan ng driver. Kasalanan nyo po dahil number 1, dapat hindi nyo dinadala sa ganyang mga lugar ang mga bata, lalo na pag maliliit. Pero dahil gusto nyong dalhin, pangalawa, responsibilidad nyo na make sure na nasa safe na area siya palagi. Dun sa area, pag hawak-hawak nyo, hindi dun sa right side na nasa kanang kamay nyo hawak nyo siya, pero mahahagip naman po siya ng sasakyan. Always po, palaging mag-ingat. Dito sa lalawigan ng Pangasinan ay bukas na po gaganapin. Ngayon ay December 11, Thursday. So bukas, December 12, gaganapin naman yung pailaw sa doon sa Capitol Complex. So bukas na yung Christmas lighting ceremony, magkakaroon ng programa alas 6 ng gabi sa Capitol Plaza. Magbibigay ng mensahe si Governor Ramon Gico III, ang ating gobernador dito sa lalawigan ng Pangasinan, at awarding naman sa competition na LGU parole making. I-announce kung sino-sino yung mga nanalo at syempre, ibibigay na sa kanila yung kanilang mga prizes. Pagkatapos po niyan, nung simple, maiksing programa, yung lighting ceremony and then yung fireworks display. Yung palagi kong sinasabi, napakapalad po ng mga taga-Lingayen, malapit sa Kapitolyo, at yung mga taga-ibang lugar na madali lang sa kanila na pumasyal dyan sa may Capitol Complex. Dahil, ayan, magiging maningning na naman, although mas simple. Pero alam nyo yung mga pailaw, kahit simple, pag nakaswitch na yan, ang ganda-ganda. At syempre, kasama pa rin po dyan yung sinasabi po natin na yung mga basura nyo, ilagay sa tamang tapunan. Yung basura, ilagay sa tamang tapunan, hindi sa kung saan-saan itinatapon. Doon sa bayan ng Umingan, alam nyo, masaya ako nakakakita ng mga posts po doon na ang saya-saya at hindi na pag-iiwanan ang mga taga-Umingan, ang bayan ng Umingan doon sa pang-anim na distrito ng Pangasinan, dahil meron din silang pailaw at yung kanilang Christmas lighting ceremony na pinangunahan ng kanilang napakabatang mayor at very jolly na mayor. Isa siyang abogada, si Mayor Chris Evert Tadeo Lainez. Palaging kumbaga sa Ilocano, yung term ngarak-ngak. Kung Ilocano ka, alam mo kung ano yung itsura ng at saka gaano kasaya yung ngarak-ngak. Pag tumawa, grabe, todo-todo. At yung kanilang mga Christmas decorations dun sa loob ng munisipyo at sa iba't ibang departamento ng LGU Umingan, dinadayo din, talagang binibisita, lalo na ng mga estudyante na malapit lang sila dun sa nasabing munisipyo. Eto yung mga sasabihin, Diyos ko, pinagkakagastusan ninyo. Sasabihin sa local government unit, masyado kayong gumagastos sa mga pailaw na yan. Pero ang purpose kasi niyan, ang objective, magbigay saya sa mga kababayan, yung mga taga-barangay. Alam nyo, pag yung mga outside dito sa city proper, talagang yung mga taga-barangay literal, yung mga taga-far-flung barangay, talagang sinasadya nilang pumunta sa populasyon ng mga naka-tricycle po yan. Yung mga tricycle nila punong-puno ng pamilya, talagang pumupunta sila sa bayan. Parang sa fiesta, talagang sinasadya nilang pumunta sa bayan para makisaya. Pero meron kasi ako nabasang yung isang lungsod sa Mindanao, gumastos sila ng malaki dun sa kanilang fiesta, dun sa main event. Ilang milyon yung kanilang nagastos.
So binabanat, may mga, alam niyo na, may mga negative na comments, sobra yung gastos ng local government unit. Alam niyo, fina-follow ko yung gobernador siya. Governor ba? Anong apelido nun? Very young and progressive na gobernador na ang kanyang iniisip ay yung para sa kapakanan ng kanyang lalawigan at saka ng kanyang mga kababayan. Pero dinidepensa siya ng kanyang mga ng kanyang mga kababayan, yung mga iba to. Ano na kayang pangalan nun? Hindi ko maalala yung pangalan niya. Pero isang probinsya, isang lalawigan sa Mindanao na gumasto sila ng napakalaki dun sa kanilang fiesta, dun sa main event, at marami silang mga malalaking mga artista na kumakanta ang pumunta sa kanila. Alam ko na. Si Sandara Park, yung kanilang main event. Siyempre, pag sinabing Sandara Park, napakasikat na po nito sa bansang South Korea, pero unang sumikat dito sa ating bansa. Dahil nung pumunta dito sa bansa yung kanyang pamilya, dito sila lumaki ng kanyang kapatid. And then nasali siya sa search sa television, nanalo siya at naging artista. So nung umuwi siya sa South Korea, lalo siyang sumikat. So, ang sabi nga, sikat na sikat yun. Sa Dara, ang tawag sa kanya sa hindi yung dugo, Dara Parks. Doon sa South Korea, pero tanyag siya dito sa atin as Sandara Park. So, ilang milyon yung, pag ganyang mga artista, ganung kalidad, milyon na talaga yung talent fee. Pero ang depensa at pagpapaliwanag ng government, ng provincial government, doon sa nagastos nilang yon, ilang milyon yan. Ilang milyon yung dumalo at nanood at nakisaya. So, i-compute nyo, simple nga lang sa 50 pesos na gastos ng bawat dumalo at nakisaya, sobrang mas malaki pa kung i-compute. At 50 pesos tapos ilang milyon yung nanood, yun po yung ganansya. Yung ganansya, hindi naman direktang mapupunta sa local government unit. Yung balik po niyan, yung return of investment, kumbaga, ng isang local government unit, hindi lang yung saya na makikita nila at makikita sa mga mukha ng kanilang mga kababayan, kundi ganun din yung kita ng bawat negosyante, lalo ng maliliit na negosyante, sa nasabing event na kung saan napakarami yung dumalo. That's part of the explanation. Ang ganansya ng lokal na pamahalaan na pasaya yung kanilang mga kababayan, yung mga nasa malalayong lugar, pumunta sila sa poblasyon para tignan yung mga dekorasyon na yan. At kumita ang maraming mga kababayan. Parang ganon. Nung inantay kong mag-switch yung etong pailaw sa Quintos Bridge, ayan, meron na yung ilang mga nakapwesto na sila. Ito yung meron silang garong, meron silang mobile, ando na yung mga table nila at meron silang ihaw-ihaw. Yan yung ating maliliit na mga negosyante na kumikita kahit papano kapag ganyan. Meron yung mga nagtitinda ng mga balloons, mga laruan. Ang bata, di ba, pag itinuro niya, gusto niya yung ganung laruan. At umpisa nang umiyak, ay bibili yung magulang. Parang bumili ako ng maliliit na pusit ihaw-ihaw. Magkano yung isang tusok? 10 piso yata o 20. Naka 40 ako. Plus, yung maliit na soft drinks. Sakto ba ang pangalan nun? So, magkano bili ko? 15 yata. Naka 55. Pinakamaliit na yon. Kumbaga, sa candy naman, 3 piraso, 5 piso. So, kung ganyan, yung return of investment ng local government unit, hindi direktang balik sa kanila na kumikita yung lokal na pamahalaan sa expense sa isang big event, kundi yung return of investment, yan ay nararamdaman ng mga taong pumupunta sa mga pasyalan. Siyempre, mararamdaman po din yan yung traffic. Pero ito paramdam muna mula sa ating himpilan. Paalala muna mula sa Todo Balita.
brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan sa Todo Balita. Mga kaibigan, meron na lamang po tayong 9 na minuto bago mag alas 6 ng umaga. Kahapon po ginanap ang isang activity ng Inner Wheel Club, District 379. Twin events yun eh. Yung pagbibigay ng pagmamahal, regalo dito sa St. John, sa simbahan. Mga medicines, mga gamot, iba't ibang klase ng gamot at mga laruan. Syempre ito naman ay pamamahagi din po nila. At ang iba't ibang club sa District 379 ng Inner Wheel, District 379 dito sa atin po yan, ang mga clubs na mga miyembro dyan, kasama na yung mga iba't ibang clubs, Inner Wheel clubs na andito sa Pangasinan. And then merong Inner Wheel clubs sa La Union, meron din sa Santa Ignacia, Tarlac. Pero yung mga sumali kahapon ay mga clubs, Inner Wheel clubs, dito sa Pangasinan. Ito po ay taunang ginaganap na inintroduce actually to, inumpisahan ni IPDC, Immediate Past District Chairman, Vian Venice Chua.
At naging tuloy-tuloy na po yan yung pagbibigay ng pagmamahal sa simbahan sa pamamagitan ng pagdodonate ng iba't ibang inner wheel clubs ng iba't ibang klase ng gamot at saka ng mga toys. So I think sa may schedule yung parang fundraising din yung mga toys na project ng simbahan na kung saan nakalimutan ko yung sinabi ni IPDCV yan ilalatag nila yon for sale. Siyempre sa murang presyo din at kung ano yung malilikom nilang mga yung pinagbentahan, gagamitin pa rin nila, ibibigay pa rin sa mga mahihirap, sa ilang mga recipient. Siyempre hindi naman po mabibigyan lahat. So kasama din dyan siyempre, participant din kahapon ang aming club, Inner Wheel Club of Downtown Dagupan. At kasama pa yung iba't ibang mga clubs dito nga sa Pangasinan. Pagkatapos noon, nagkaroon ng ceremonial na pagpapakita ng pagsuporta ng Inner Wheel District 379 dito sa campaign against violence against women. Nagtapos kahapon po yon yung 18-day campaign to end violence against women. Sa pamamagitan ng paglalagay ng pinturas dito sa palad, tapos idinikit doon sa isang malinis na cloth, at saka ito yung parang simbolismo ng pag-shout ng pagsigaw ng mga inner wheel ladies na stop violence against women. Itong violence against women, pag nangyayari po yan, hindi lang naman po yung babae ang nasasaktan po niyan. Physical, emotional, mental, etc. Kundi ganun din yung mga anak. Pahapyawan ko lang ito sandali. Mamaya itutuloy ko dun sa early in the morning dahil makakasama nyo rin po ako doon. Early in the morning hanggang alas 7 dahil masama rin ang pakiramdam ni Kaaron Orly Navarro. So, pahapyaw lang ito. Itong Violence Against Women campaign, itong 18-day campaign to end violence against women. Ito ay inilunsad noong 2002 sa pamamagitan ng pagpasa ng pamahalaan ng Anti-Trafficking in Persons Act na inilunsad ng 2002 pero yung nasabing batas na ipasa po yan noong 2003. At marami pa ring mga hakbang ng mga sumunod po dyan. At ito po, itong 18-day campaign to end violence against women, ito po ay sumusuporta sa ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas para protektahan itong human rights ng mga kababaihan at mga women and girls, mga kababaihan. By upholding its commitment to address all forms of gender-based violence as enshrined in the 1987 Constitution. Pero nung isang araw, a day before that, kailan ba yon? Tuesday ba? Ano na ngayon? Thursday. Ang nagkaroon din ng, eto naman, simpleng forum seminar doon naman sa BJMP Urdaneta City. Kung saan ang speaker naman dito sa End Vow o Violence Against Women ay walang iba kundi ang chief ng NBI Alaminos, si Attorney Fabi Matib. At ang mga participants naman doon ay yung personnel ng BJMP Urdaneta. At kasama din po doon ang iba't ibang inner wheel clubs. Inner Wheel Club ang pinaka-main na nag-organize noon, ang Inner Wheel Club of Western Downtown Dagupan. At syempre yung ibang clubs na kasama po doon, ang Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, Inner Wheel Club of Malasiki, and Inner Wheel Club of Mangatarem. Ang Inner Wheel po, puro kababaihan, puro babae po ang members po niyan. So, yan lang po. Pahapyaw lang po yan. Babalikan ko maya-maya ng konti sa susunod na programa. Pero ito muna, advisory mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative. So, nitong mga nakaraang araw na ibahagi ko na po sa inyo yung mga schedule. Merong bagong schedule na nakapost dito sa Facebook page ng Senpelco. NGCP naman ang nito. NGCP ang nag-schedule ng nasabing power interruption
December 13 sa ano pa rin to, sa Sabado, mula alas 5:30 ng umaga hanggang alas 6:30 ng umaga. Ang affected areas ay buong bayan ng Labrador at saka Sual. 1 hour o 1 oras. Ayon sa NGCP, ang purpose po nito ay magsasagawa ang NGCP ng load shifting of Labrador-Bulinaw 69 kV line from Labrador 100 MVA power transformer 1 to 50 MVA power transformer 2. So load shifting dun sa Labrador-Bulinaw 69 kV line. At ulitin ko, ang affected area dyan ay buong bayan ng Labrador at Sual, alas 5:30 ng umaga hanggang alas 6:30 ng umaga sa Sabado. Samantala, dumako na po tayo sa pagbati, greetings. Good morning kay Atsikor Aquino at Kuya Mar. Pasensya na kung meron akong hindi mga mabasa. Advance happy birthday kay Kuya Benji Tan. Ayan, good morning. Kay Sir Napoleon Co, Rafael Acosta Mangalyag Jr. and John Athan Castro. Glory Sanchez Maramba, Vladimir Isidro, Estrella Carmelo, Sir Roberto Nimer, at si Ma'am Araceli, good morning. Tom Alvendia Kalimlim, Ariel Awanan Bandong, yan, si Jan Ethan Castro. Sir Tony Ramos, dyan sa napakalamig na UK, sila ay nababalot ng snow. Good morning, kumusta na? At syempre, si Mama Taen Tropa, dito sa malapit sa atin, good morning. At syempre, yung mga kasamahan niya at si DC Vian, IPDC Vian, good morning. At syempre, yung mga kasamahan natin sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan at si DC Mary Jean Mejia. Kay sino pa ba? Kay Bari at saka kay Nino doon naman sa Lingayen. Yung mga kabarangay ko dito sa Barangay Mayombo. Bukas na yung fully open na po yung etong PNR Road mula sa Del Pilar, yung mga dumadaan dyan. Makakadaan na po kayo dyan, lalabas dun sa may old area ng Veterans Bank. Tapat ng, ano ba yung katapat nun? Avenson. Alam mo yung dati, dun din lalabas. So, bukas na yung kalsada na yan, pwede na kayong dumaan, wala nang harang, nasimento na po yan. Mayroon maliit lang na portion dun sa bandang dulo na hindi kasama dun sa project, kaya hindi pababa. Bababa ng konti, din naakyat ulit sa AB Fernandez East, dun sa tapat ng Abenson. Abenson yung tutumbukin na building, malapit sa SSS. Bukas na po yan. Pero para hindi kayo liko-liko, di dumaan na lang kayo dyan sa MH Del Pilar. Tapos, doon sa may traffic junction, kanan kayo kung pupunta kayo ng Mangaldan. Pero wala na po tayong oras mga kaibigan. Antabayanan po ang Orly in the Morning ni Kaaron Orly Navarro. Ako po yung makakasama nyo po doon. At sa ngalan ng aking partner, si Kaaron Susan Yadaw, at sa technical, si Kaaron Edwin Inong. Nakasama nyo po sa Todo Balita. Ako po si Liway Manantani Paragire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play.